Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. Ito na mga kababayan, si Senador Bato de la Rosa na hindi na po nakapagpigil at nagsalita po kanina sa kanilang plenary session, no? Habang tinatalakay nila itong impeachment trial ni VP Sara at kanyang biniltahan itong mga tao na ginagamit ang taong bayan na mga kababayan, no? Para daw or nagdemand daw ang taong bayan ng impeachment trial mga kabayan or gustong ma-impeach itong si VP Sara kaya impisahan na agad itong impeachment trial at sabi ni Senator Bato de la Rosa, paano naman yung majority daw mga kababayan or paano yung majority ng mga Pilipino na ayaw ng impeachment at ayaw ma-impeach si VP Sara, baliwala na lang ba daw yun? At base sa experience ni Senator Bato de la Rosa ay tahasan niya pong sinabi doon sa plenary session mga kababayan na kung saan sinabi niya na halos lahat ng mga tao sa Mindanao at sa Visayas ay ayaw ng impeachment at ayaw ma-impeach si VP Sara kaya sabi niya or tanong niya sa mga senador na mga kasamahan niya ay paano lang daw yun yung mga taong ayaw ng impeachment at ayaw ma-impeach si VP Sara, baliwala na lang ba daw yun at yung pakikinggan lang ng Senado itong mga kunting grupo or ilang grupo na nawagan na magsimula na agad ang impeachment laban kay VP Sara, no? Lalo na itong forthwith daw na gusto forthwith agad-agad maumpisa na agad ang trial mga kababayan at sinabi ni Senator Bato na mas lalong magulo at magiging divisive itong Pilipinas kung matutuloy pa itong impeachment laban kay VP Sara. At dagdag pa ni Senator Bato de la Rosa na malaki na po ang epekto, no, dito sa ekonomiya ng Pilipinas itong impeachment na ikinasa nila laban kay VP Sara at ang mga investor ng Pilipinas ay nagsialisa na. At ito pa mga kababayan, panoorin pa natin itong speech ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Robin Padilla. What is the pleasure of the Honorable De La Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday,
I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Senator Padilla, you may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Katulad po ng sinabi ni Senator Joel Villanueva, ako po ay hindi po ako abogado, katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretariat, ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, bakit naman po ako kukontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte, na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. At yun po mga kababayan, no, ang speech ni Senator Robin Padilla at ni Senator Bato de la Rosa dito po sa plenary session ngayong araw sa Senado tungkol po sa usaping impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matapos po itong speech din or motion mga kababayan ni Senator Pimentel at Hontiveros na mag-convene at mag-oath na si Senator or Senate President Chis Escudero, no, bilang presiding officer na daw mga kababayan at maumpisa na agad itong impeachment trial. So imbes na sa Wednesday pa or June 11 ay gagawin na daw sana ngayong araw mga kababayan. At yun po yung pinatungkulan ng salita ni Senator Robin Padilla na huwag basta-basta lulundag at kung talagang gusto na talagang tuluyang magkawatak-watak at
magkagulo pa ang Pilipinas or bansang Pilipinas. Kaya sabi ni Senator Robin Padilla ay susundin pa rin ang mga rules na nakaset, mga kabayan, kasi nung una pa lang daw na pagkapanalo niya o unang araw nang nanalo siya bilang senador ay ang unang ipinadala sa kanya ay ang mga rules, mga kabayan, ng Senado, at yun daw yung unang niyang isinaksak sa kanyang isipan. At maging itong si Senador Bato de la Rosa ay binultahan nga niya itong mga grupo na nagsasabing yung taong bayan daw ang nagdedemand na maumpisa na agad itong trial ni VP Sara, no, itong impeachment. At sino daw ba itong mga grupo na ito na sinasabi nila, at huwag basta-bastang i-claim lang na taong bayan. Hindi lahat ang taong bayan ay gustong may impeachment at ma-impeach si VP Sara. At ito po yung mga claim ng mga ilang grupo, no, na taong bayan daw ang nagdemanda nga, mga kababayan. At meron nga pong survey, mga kabayan, no, na lumabas na 50% ng mga Pilipino ay ayaw ng impeachment. Kaya sinundahan naman ito ni Senator Bato de la Rosa, no, base sa kanyang pag-iikot nung nakarang eleksyon, na halos lahat daw ng tao nga sa Mindanao at Visayas ay ayaw pong may impeachment at ayaw nilang ma-impeach si VP Sara. Kaya ito po yung sinabi niya, at 101% para man daw siyang susuporta kung ano man po ang desisyon ni Senate President Chis Escudero. At malamang sa malamang nag-iisip na rin itong mga kabayan, no, itong mga senators ngayon bilang senator judge sa impeachment ni VP Sara, lalong-lalo na itong mga tatakbo sa 2028, itong mga magi-expire na yung kanilang term sa 2028 at tatakbo ulit sila, no, para sa fresh na termino, kagaya po nila JB Ercito, Jinggoy Estrada, si Mig Zubiri, si Mark Villar, ayan, sino pa, si Alan Cayetano, sila po yun, si Risa Hontiveros, si Senate President Chis Escudero, si Win Gatchalian, si Senator Joel Villanueva. At alam kong maingat ang mga ito, mga kabayan, lalo na matatapos ang kanilang termino sa 2028 at malamang sa malamang re-election po ang mga ito, no, sa 2028. At alam ko talagang mag-iingat din tong mga ito, at baka magaya po sila sa Team Alyansa na kung saan ay yung mismong kapartido ng Pangulo ay hindi po pumasok, no, or hindi nanalo sa eleksyon nung nakaraan. Kaya alam kong maingat tong mga ito ngayon, mga kababayan. At alalahanin nila, mga kababayan, na mas mataas po ang nakuhang trust ratings at approval ratings po ni Vice President Sara Duterte kumpara po sa kay Pangulong Marcos at kay House Speaker Romualdez at kay Senate President Chis Escudero. At si VP Sara Duterte din po ang nakakuha ng pinakamaraming boto noong 2022 election, no, national election, na kung saan umabot po ng 32 million ang bumoto sa kanya. Kaya malamang na malamang ito po yung isa sa mga kinonsidera ng mga senador ngayon na magiging senator judge, mga kababayan, no, dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito po sa usaping impeachment ni VP Sara Duterte? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.